Akala nyo panaginip, no? Pero hindi. Kasi totoong nangyari yon. So, yo! Kamusta kayo? Welcome sa video natin ngayon. So, ano pa hinihintay natin? Tara na at magsimula na tayo. So, our agenda for today's video, guys, is una is magja-jogging tayo. After ng jogging, magkakaroon tayo ng outing na kung saan kasama ko yung mga naging estudyante ko sa San Pascual National High School, na kung saan nila ako tinreat bago ako umalis or magpaalam sa kanila. Before ko kayo spoiled sa nangyari, is ito yung every time na ginagawa ko sa tuwing ako is nagkakardio sa sport complex. Una is uminom ako ng tubig, naghihilamos, at nag-toothbrush or mumog. And after nun, magkasapatos na ako. Tapos after magsapatos, isusuotin ko naman yung aking mga mahalagang bagay. Kagaya ng mga relo, sing-sing, bracelet, and kwintas. Siguro, tatanong ng iba, hala, bakit sir kadala ka pa ng mga ganyan? Magkakardio ka lang naman. Ewan, paki mo ba? Joke lang. Baka ibas nyo ako, ha? So, ganito kasi yun. Nakasanayan ko na rin kasi nas magsuot ng mga ganyang bagay sa tuwing ako ay lumalabas ng bahay. At sa tuwing suot ko yung mga accessories na yan, is pakiramdam ko is napaka presentable ko tingnan sa paningin ng ibang mga tao. Yan ang isa sa pinaka reason. So, towel lang ang aking dala. At syempre, pampunas ng pawis yan. Saan pa ba'y pupunas yan? Ha? I think guys, 15 to 25 minutes kapag nilakad mo mula sa bahay namin hanggang sa sport complex, or depende pa rin sa iyong paglalakad. And after ko makarating sa sport complex is nag-start na agad ako mag-warm up or stretching. So, bakit nga ba mahalaga mag-stretching muna or warm up bago mag-proceed sa exercise? Una ay para ihanda yung ating katawan sa matinding paggalaw. Pangalawa is para mabawasan yung chance na ma-injured ka or magka-injury ka kapag nag-proceed ka na sa iyong exercise. So guys, para lang tayong sasakyan, need muna natin magpainit bago tayo gumalaw. Kasi once na binigla natin yung katawan natin sa exercise, is maaari nga tayong ma-injured or maaari tayong masiraan ng sasakyan. At ang nakakatawa guys sa part na to habang nagja-jogging ako is meron pala akong estudyante from Caballero, grade 9. Tatlo sila magkakaibigan na magkasama. Is hindi ko napansin na nandun sila, nagbaboxing. Bale, ganun ginawa ko. So, tinitigan ko sila ng maigi. Tapos, habang papalapit ako sa nila, doon ko na-realize na estudyante ko nga sila. So, ganito ang ginawa ko, nilapitan ko sila. At yan ang naging reaksyon nila sa akin nung ako ay nakita. Akala mo hindi nagkita ng isang buwan eh. Pero alam niyo ba, nakakatuwa sa pakiramdam na kahit hindi ka pa officially na guro, is kapag may nakakita sa'yo, is talagang binabati ka pa rin kahit nasa labas ng school. Alam mo yun, like, legit promise, ang sarap sa pakiramdam. Have exercised for 6 kilometers in 58 minutes and 15 s. Sa mga nagtatanong or curious kung paano ko nalalaman or kung paano ko natatrack yung aking galaw,
Ang cellphone ko talaga guys is meron ng ganong apps na kung saan ay tinatrack yung aking mga galaw. So kung gusto nyo ng ganito, yung kagaya nun sa akin, is meron namang apps ngayon na trending kagaya ng Strava. So ito yung isa nilang kasama from grade 9 Caballero rin. Napaka-unpredictable talaga ng lahat guys kasi imagine, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko sila or makakasabay ko sila sa ganitong way ng pag-exercise. At sakto naman at ako yung nag-vlog ng araw na ito. So, pagkakatanda ko dito class is naka 10 kilometer yata ako or 11. Basta sa dalawang yan, maalin sa dalawa. At yun na nga, so habang nagpapahinga ako ng ilang minuto is pinapanood ko sila kung paano sila mag-boxing. Bali, hindi ko na na-video ng sarili ko na nakauwi na ako. So, pagka-uwi ko is nagpahinga lang ako saglit, I think mga 10 minutes, tapos nagdiretsyong ligo na ako. At charan, yan ang aking suot. Papunta naman tayo ngayon sa outing. At ako'y napapaisip kung yung bang una or ito nakasando ang aking susuotin. So, ang napili ko is yung naka-t-shirt. Kasi yun sabi ng aking ina. Ika nga is, mother knows best. At yan ang aking dala. So, total, sabi ko sa aking mga estudyante na ako yung magva-vlog ngayong araw is nagdala ko ng tripod. Just in case na kailanganin. Okay? So, another lakad na naman mula sa bahay namin hanggang sa kanto. I think 8 to 10 minutes ang paglalakad ko dito. At ito na nga, nasa kanto na ako at naghihintay naman ako ng sasakyan para sa aming tagpuan. And pinakasakay na ng jeep is ako yung nagulat kasi ganito ang nangyari. Sana po, thank you po. At yun na nga, binalik sa akin yung aking binayad na 100 pesos. Ba naman agang-aga tapos bigay ko 100. Diyos ko, pasensya na po ulit and thank you. At ito na nga, kasama ko na yung aking mga estudyante from grade 9 na kasya na kung saan is sabay-sabay kami pupunta sa resort. Punta na kami sa Maricela Hacienda. Ay, Tama ba? Hacienda Marcelo po na. Baliktad pala ako. Hacienda Maricela pala. Medyo may kalayuan kaya kami nag-tricycle. Wala kasama mga pala is yung mga grade 9 student ko. Mga ano tayo siya, mga 17 lahat tayo. 17 lahat daw kami. Hindi, mga 20 po ata. Hindi ko alam kung naririnig pa ako. At nandito na nga kami sa Hacienda Marcelo na kung saan is naghihintay na yung aming kasama sa loob ng resort na ito. Baka naman kayo Inaanak. graduating pa. Ito na sila, oh. Nagpapaalala lang kami. Graduating pa kayo? Hello! At nung kami makompleto na yung mga shoe na nakasama is agad na nangolekta yung president from Acacia ng entrance fee para makapag-start na sila lumangoy. At yung iba kong mga estudyante is hindi na nakapagtiis at nagpunta na agad sa ibang pool. Ito kasi binibidyohan ko na full is hindi pa pwede. Meron siyang exact time kung kailan siya magagamit. At ito na nga, nag-start na sila magmanlaw kasi sobrang excited na nilang maligo. Ligo na. Hindi na nakapag-warm up oh. At ito nga sa part na to is nag-start na silang maligo. So, while binibidyohan ko sila is binabantayan ko rin sila. So, hindi na kami nakapag-warm up. Hindi nasunod yung plano. At yung aking mga estudyante, ligo-ligo na raw, talaga napakabanas. Hindi, wala mang magagawa kung nisundin sila. Pero, hindi nila masisisi kapag sila nag-cramps ha. Kapag sila kinisig. Baliktad! Yan. Mamaya, bibidyoan ko muna kayo. Mamaya, hindi pa ako ready.
Ba't gamitin din? So, tutur ko muna kayo habang sila naliligo. Kung ano ba ang meron sa Hacienda Marcelo. Swimming dito. Nandito siya. So, tatlo lang palang pool na dito. Isa dito, tsaka isa dito, sa court na to, tsaka doon. Mari 3 full. Ito yung mga estudyante ko. At sa part na ito na nga is talagang napaka-excited ng mga estudyante ko na isama ako sa pagligo nila. At sa hindi nagtagal ay wala rin ako nagawa at talagang napaligo na rin. Kasi gusto ko na rin maligo kasi sobrang init sa mga oras na ito. Unti-unti na ako nainggit. Maliligo na rin ako. Inggiterong sir. So sakto, after ko magbanlaw, is nakita ko sila at napansin ko na nagpe-prepare na sila ng lulutuing barbecue at hotdog. So ang ginawa ko muna that time is tumulong muna ako sa pagluluto habang sila is nag-e-enjoy. At sa part na ito, ako'y nagulat kasi yung aking isang estudyante is may daladalang isang puno ng kalamansi. At ito yung naging reaction ko. Ano yan? Kalamansi. Kanina mo sila kalamansi. Inong pagkuha. Nagtagit sa Ayan. At sa part naman na ito, isang kailangan naman namin is brush kasi wala kaming dalang brush. So, nag-isip ako ng way or ng paraan kung ano ba ang pwedeng magamit na pansamantalang brush. At nakakita ko ng saging. May baon. Saging mo! Saging! 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 At dahil nagkaroon na kami ng alternative na brush, is nakapag-start na kami magluto. Kasi yun lang taga-inantay namin eh, magkaroon ng brush para makapag-start na. At sa mga oras na ito is nakuha ko pang magbiro. Pwede na. Huwag mo mama ako. At sa mga oras na ito is ginawa ko ng time-lapse yung video kasi masyadong mataas mag-consume itong cellphone ko kapag video ang ginamit. And yun na nga, dahil masyadong mabagal kapag iisang ihawan lang ang ginamit is gumawa ulit ako ng isa pang ihawan dito sa part na to para dalawa yung iniihaw at mabilis matapos ang pagluluto. At sa mga oras na to naman guys, is ini-interview naman ako ng dalawang parent na kasama namin. Magulang ng aking dalawang estudyante. So ayun, inabot ako I think ng mahigit isang oras sa pagluluto. Tapos nung ramdam ko na sa katawan ko na ako'y init na, is nagpaalam na ako sa dalawang parent na naiwan sa pagluluto na kung pwede is lumangoy na rin ako. Kasi ako talaga ay sa part na to is langoy na kasi ako'y init na. Ayun, pumayag naman sila kasi kakunti na naman yung natira lulutuin. Eh di pumayag sila na ako ay lumangoy na. At sumama sa mga estudyante ko. At sa oras na ito naman is nagpaalam yung aking estudyante na kung pwede raw mahiram yung aking cellphone para sila ay makapag-video. At itong video naman ito, ang ginawa nila ay nagpicture. At ito pa nakakatawa, nagawa pang mag-model ng aming Diyosa from Acacia. Panoorin nyo. Lagyan natin ng background music para mas maangas panoorin. 1, 2, 3, go! It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on. O, diba? Kabog na kabog. Estudyante ko yan. Paano masabi? Bali, inayos ko yung angulo ng camera kasi para mas makita at much better yung view. And sa part na ito is, akala ko malalim yung pool. Nawala sa isip ko na mababaw lang ito kaya ito nangyari sa akin. Yan, tumalon ako at ako'y nasaktan dyan sa part na yan kasi hindi ako
Ingat. At tinawanan ng aking mga estudyante. So, ganyan kami magbardagulan. Kita niyo nung nasa dulong yun? Ako yun. Pinagtutulungan nila. Pero syempre, hindi tayo magpapatalo kasi wala tayong kakampi, kundi sarili ko lang. Joke lang. First blood. Kung mapapansin nyo, ganyan talaga sila mambuli. Maraming nilang beses gagawin nila sa akin yan. At makikita nyo sa video. Ako'y natutuwa na lang kapag pinapanood ko at binabalikan ko ang video na to. Nakababa naman. Paano kasi may purpose kasi ang vlog na to? Sabi ko kasi sa kanila, magbabalag ako for a memory or for a souvenir para meron kaming alaala na babalikan just in case na mamiss namin ang isa't isa. Kung mapapansin nyo, ako yung kanilang binabasa at winawasikan ng tubig. Double kill. At ito namang sir nyo is ayaw magpakabog, ayaw magpatalo. Ito nyo ba naman, oh? Palong-palo. Talaga nga naman, oh. Nakikipagsabayan sa student nyo. Ito nyo. Di pa tapos yan, oh. Sa naman to, nakahipo si Satwa. Tapos ko ito naman kanakuha ng mga estudyante ko, hindi ko maintindihan. Sa tawa na ilaan. At hindi pa tapos yan, oh. Binabawian ko yung aking nakikita na ako ay binabasa kanina. Natin nyo. Hinahabol ko pa ng basayan, no? Oh. At ito ang nakakatawa. Sa kakulitan ko, nabasa ko yung nagbabantayin sa amin na lalaki. Oh, hell no! Yun siya, naka-blue na jersey. E di humingi agad ang sorry ang search nyo kasi hindi naman sinasadya. At ito pa ang mas nakakatawa, may nakita akong water gun na nakalutang sa pool at kinuha ko at ito ang ginawa ko. First blood, double kill, triple kill, maniac, savage, savage, savage. Victory! Ganyang kabalasubos ang searchan nila. Pero yan, ang karma, oh. Instant karma agad, oh. At hindi pa siya natatapos. Mukhang wala pa yan, tingnan nyo. Jeng. Talagang ayaw magpatalo. Ewan ko ba kung natutuwa pa sa akin ng mga students ko. Sorry na agad, class. Love you all. So, after ng mahabang bardagulan sa aking estudyante, is ako man ngayon nasa gilid ng pool at sila naman ay pinapanood ko. At ito, one time, nakita kong dalawang aking estudyanteng ito na kolokoy. Yan, mga kolokoy na yan. Bali, ang ginawa ko dyan, sinaway ko sila. Nasabi ko is delikado yun kasi mababa yung pool na pinaglalaroan nila ng ganon. So, mabuti naman at nakinig sila sa akin. And after namin nagpahinga is tinawag na rin kami ng parent ng dalawa kong estudyante na kami daw is magtatanghalian na. I think mga 12:30 kami nakakain, mga partner. Sabay-sabay kami kumain dyan. Nandito kami, mga boys, tapos yung girls nasa kabilang cottage. So, habang kami kumakain, is nagkukwentuhan kami tungkol sa mga buhay-buhay. Alam niyo yun? One time, nagtanong sa akin ng student ko kung pwede raw sumakay sa ganito. Sabi ko, sige, bibidyohan kita. Eh di agad naman siya nahiya at bumaba. So, after namin kumain, ganito lang ginawa ko, nag-relax na ako. Nag-floating na ako. Matagal ako ng ganyan, promise. Siguro, maabot ang 2 minuto. And after ko doon, binisit ako naman yung mga estudyante ko sa kabilang pool para i-check sila kung okay lang sila. Tapos nung chinek ko at okay lang naman sila, agad naman ako bumalik sa aking pool kung saan ako nag-relax. And after ilang minuto, bumalik ulit ako doon kasi tinawag ako at magpipicture daw kami.
namin mag-video grade and picture, almost doon natapos yung aming paglangoy. So, agad na rin kami nagbanlaw. Ayaw pa na mag-teacher. Bakit? Ano din naman kay Kevin muna? Kay Kevin mo. Pag nagtuturo si sir, na-inspire ako, tapos nung nakita ko yung katawan, mas na-inspire lalo. Yung sabi ko. Wala nang plus. Tapos na eh. Ayaw pa na mag-teacher. Bakit? Ano din naman kay Kevin muna? Kay Kevin mo. Pag nagtuturo si sir, na-inspire At ako. yung iba pang akasya na hindi nakasama dahil sa kanilang mga reason. Yung Shoutout sa inyo. Wala nang plus. Tapos na eh. Hi. Okay, bye-bye. See you next time. Yes. Bye-bye. See you next time.